Ito naman. Nilabas ito sa Facebook page ng PRR3 supporters, no? May-message po sa akin nito ng isang at isa nating ay nawawala. Saglit ha. Nahanap ko. Kasi yan. May message po ito sa atin ng isang moderator natin. Thank you sa iyo kung sino ka man. Ay! Rules! Ba? Meron pala. From USA. Maraming salamat. Buena mano ngayong araw na to. Pambihira. Medyo walang kulay yung ating chatbox ha. Maraming salamat sa iyo. Rules Montaire. Ayan, from US. Thank you po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito. Eto na. Nilabas po ito sa Facebook ng FPRRD supporters. Breaking news. Pangunahan ko. Kung ito ay fake news, pakidisiplina itong channel na ito. BP Sara, siguro dapat i-call nyo attention kung itong pinapakalat to sa page niya ay fake news. Call his attention at sabihin nyo peke itong channel na ito at itong pinapalabas na ito. Pero kung ito ay hindi peke at ito ay totoo, ayan, delikado ang buhay ni BP Sara. Sabi dito, 41 personnel of the Vice Presidential Security Group relieved. Tinanggal ang 41 na security ni BP Sara. All 41 officers and men of the PNP Police Security Group and Protection Group assigned as security detail to VP Inday Sara have been given notice of relief and ordered to report to the NCRPO effective immediately. Tindi, no? Ang tindi na ito. Kasi tatandaan ninyo, sinuspinde yung mga pulis ng Davao. Maraming natanggal. Maraming nasuspinde. Ha? At bibigyan ko po kayo ng isang halimbawa. Kasi hindi lang po to si BP Sara. May mga kilala po akong politiko or involved sa politics. Hindi ko napapangalanan, but I know them personally. Meron silang security. Tinanggal din. So this is not an isolated case. Maraming salamat, Shan Su. Meron na, pangalawa. Watching from Taiwan. God bless, Banateros. Thank you, Shan Su. Kaya ako, posibleng totoo itong ginawa kay BP Sara. Kasi yung mga identified kay PRRD na personally kilala ko, hindi isa, hindi dalawa, natanggalan ng security. Ganyan po ang galawan ngayon. Kaya, delikado to. Delikado to. Na dating mga kaibigan ni Duterte, inaalisan ng security. Ano yan? Pagpapapatayin nyo sila? Hindi, ako nagtatanong lang. Hindi tayo nagbibintang. Tanong lang, anong plano nyo gawin doon sa alam nyo may banta ang buhay at tatanggalan nyo ng security? Anong purpose? Yayariin nyo? Tanong lang. O kung hindi yayariin, harassment? Para iparamdam na kayo ay nakaupo at kayo ang makapangyarihan at hindi sila? Or ipagkalulo nyo ang mga Duterte? Dumistansya kayo sa Duterte, babalik yung security nyo. Ano yan? Pananakot? Tatanong lang tayo. Hanggat di nyo nilalaglag ang Duterte, wala kang security? Hindi, ako yung nagtatanong lang. Hindi man tayo nagbibintang. Pero kasi, nakakapagtaka, isang vice president,
na dati parte ng unit team. Kaaway nyo man sila or hindi kaaway. Ang laki ng naiturong sa inyo ni BP Sara. Kayo, hindi kayo nasa posisyon kung wala si BP Sara. Maniwala kayo. Lahat kayo dyan, wala kayo sa posisyon kung nakaupo si BP Sara. Kung tinuloy ni BP Sara ang pagtakbo bilang presidente, wala kayo dyan. Tapos gaganyan ninyo si BP Sara. Anong labanan ngayon? Personalan? Ako may suggestion lang. Suggestion lang naman ito. Ipakita ninyo yung inyong... Kasi walang masama sa kompetensya eh. Basta lumabang kayo ng patas. Diba? Gumawa kayo ng maganda sa bayan. Yan ang tinatawag na healthy competition. Habang gumagawa ng maganda ang Duterte sa bayan, habang gumagawa ng maganda si BP Sara sa bayan, kompetensyahin nyo ang Duterte sa pagandahan ng ginagawa ninyo. Lintek yung aming tulay dito hanggang ngayon, hindi pa rin natutuloy eh. Mga proyekto ng Duterte, hinihinto ninyo. Yung proyektong patapos na ng Duterte, kine-credit grabbing nyo. Wala nga tayong infrastructure eh. Itong nakakabuti sa taong bayan. Lumabang kayo ng kompetensya sa Duterte sa dami ng magagawa sa bayan. Yan ang healthy competition na makikinabang ang bayan. Hindi yung competition na tatanggalan nyo ng security. Lalagyan nyo ng demanda. Haharangan ninyo ang Freedom Park pagka magkakaroon ng maisug. Hindi healthy competition yan. Hindi makikinabang ang taong bayan. Kayo lang ang makikinabang dyan. Hindi po ang Pilipino. Kailangan tatandaan natin, if you compete on a higher level. Napakakinabangan ng bawat taong bayan. Paramihin nyo trabaho. Yung bigas, ibaba nyo sa 20. Yung gasolina, pababaan ninyo. Yung kuryente, ibaba nyo. Tumaas ang kuryente. Tapos ano pa proyekto nyo? Tanggalan ng security? Ang identified as Duterte? Wow! Wow! Alex Soriano, maraming salamat po. Thank you. Alam nyo, pag kami nangyaring masama kay BP Sara, pagsisisihan nyo. Ibalik nyo yung security nila. Ang daming harassment nangyayari. Pauunan ng kanang demanda, etc. kung anong gagawin sa'yo. Alam naman natin na yan eh. Siyempre, gagawin nila, illegal naman yun, dapat lang i-demanda. Yung mga ganon. May mga attack dog sila. O paalala dun sa mga hindi pa nakapag-like, yes po, mag-like po tayo para mas kumala tong video na ito. At sana dun sa mga tunay na legit Duterte supporters, sa mga LDS, sa mga legit Duterte supporters, huwag nyo pong kakalimutan na mag-subscribe po kayo dito kay Coach Oli. O, bantayan po natin obserbahan natin sino yung naninira sa maisog. Kayo na po ang magdesisyon. Mahahalata nyo naman talaga yan eh. Diba? Para sa ganun, hindi kayo magalit sa akin, sabihin nyo may sinisiraan ako. Kayo na mag-observe. Sino ba ang bumabanat sa maisog? Maraming salamat po sa inyo. Kita-kits po tayo. May SMNI po kami. Umulan o umaraw, tuloy po ang SMNI. Kita-kits po tayo. At sa mga taga Davao, shout out sa inyo. I hope to see you soon.